morning po sa lahat. Magsintayo po tayo. Let us start our service with a prayer. Let me please read Psalms 100, verses 4 to 5. In Tagalog, pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Manalangin po tayo. Magandang araw, Ama. Salamat po at idinako niyo kaming muli sa aming panambahan upang umawit ng papuri, magpasalamat sa iyong kadakilaan at itaas ang ngalan mo. Sapagkat ikaw lamang ang tunay na Diyos na siyang karapat-dapat sa lahat ng papuri. May you be glorified as we sing praises to you, our Father. Ama naming Diyos, humihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming nagawang kamalian. Pakalinisin niyo nga po kami mula sa aming mga kasalanan. At loobin niyo nawa na kami ay makalapit sa inyo at magbigay puri sa iyong ngalan. Salamat po, Ama, sa mga ginamit mong kapatid. Dalangin po namin ang iyong gabay at patnubay, proteksyon mula sa aming mga singers, musicians, multimedia, ushers, at sa mga maglilid po ng aming prayer. Dalangin po namin na samahan mo ang aming putihing pastor na si Pastor Dante sa kanyang pagtuturo ng iyong salita. Salamat po sa kalakasang ibinibigay niyo sa kanyang desire to seek your face and your truth, that he may share and teach them to us. I lift you each and every one who are here today. Open our hearts and our minds that we may understand and learn as we hear your words. May we also find favor as we lift our prayers for our country, for our church and its leaders, and for our family and community. We lift you up this service. Be glorified, be magnified. In Yeshua, our Savior's name we pray. Amen. As we gather in this place today, Holy Spirit, come and have your way. Have your way. As we lay aside our own desires, hold across our hearts with holy fire. Oh, have your way. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. As we offer up our hearts and lives, let them be a living sacrifice. Oh, have your way. Be glorified. Be glorified in everything we do. Be glorified in everything we say. Oh, have your way. This is your house. This is your house. It's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house.
house. It's your home. We welcome you today. This is your house. It's your home. We welcome you, Lord. We welcome you. This is your house. It's your home. We welcome you today. We welcome you today. We welcome you today. Let's give him a round of applause para sa Panginoon. Hallelujah. Continue in the presence of God. We pray for our country, leaders, and Israel. As we read in His Word in Psalm 72:11, may all kings bow down to Him, and all nations serve Him. In Proverbs 11:14, for lack of guidance, a nation falls, but victory is won through many advisors. Father God in heaven, we pray for our country, our president, our vice president, and to all executive branch, and up to the lowest positions in our government. Lord, please give them divine wisdom to lead this country. We pray that they will serve and reveal you in His words and actions. We humbly ask that you grant them the grace to know and how to unify our country. We are facing different challenges regarding public health, financial hardship, even destruction in our cities, and great political division among many other things. Our President faces challenges and opportunities both on domestic and international issues. Please grant our President divine wisdom to lead our country on your ways and will. We pray for the Senate and House of Representatives as they make laws to govern our land and delegate our nation's resources. Grant them wisdom. Please raise up people who will make laws to protect our freedoms so that we can live peaceful, quiet lives. We humbly pray that in your strength, both Congress and Senate would work together in humility to serve for the good of our nation. We pray for the salvation of all of our nation's leaders, that they may know you well. Our Father in heaven, the rock and redeemer of Israel, bless the state of Israel, seal it with your loving kindness, seal it in your peace and your light, and truth upon its leaders, ministers. The Bible instructs us to pray for the peace of Jerusalem. In Psalm 122, I am praying for Israel. I pray that God will protect them from their enemies. In Psalms 22, 27, 28, all the ends of the earth will remember and turn to their land, to the Lord, and all the families of the nations will bow down before Him for dominion. Father God, we thank you for this day as we put our trust and believing in you. To God be the glory forever and ever, in the mighty powerful name of Jesus Christ, our Lord, our Savior. Amen. Exalted, He is exalted on high.
exalted. For great is the Lord. Let all the nations say, exalted. He is exalted. Sing blessing. Blessing and honor, glory and power unto the Lord be praised. Sing with a chorus resounding before us.
is your name, Yahweh. Holy is your Glorify your name, Lord. Glorify your name. Praise you, Lord God. Let us pray for our church leaders and members as well. Praise God. Let me read first the Psalm 33:11. The plans of the Lord stand firm forever. The purposes of His heart through all generations. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Yahweh, dahil kami po, Panginoon, as a church, O Lord God, marami pong plano, Panginoon. Marami pong plans, O Lord God. The leaders from the top, from the pastors, from the elders, down to the members, O Lord God. Marami pong plans, O Lord God. Ngunit, Panginoon, ang plano mo, Panginoon, ang siya mag-prevail, Panginoon. Ibigay mo ang talino, ibigay mo ang wisdom sa aming mga leaders, Panginoon. Lalo na sa aming mga pastor, si Pastor Dante, si Pastor Ed, Panginoon. Pangunahan mo po sila, O Lord God. Your plans, O Lord God, ang ilagay mo sa puso nila, sa isip nila, O Lord God. Ang aming mga leaders, ang deacons, O Lord God. Hayaan mo, Lord God, ng iyong plano, na iyong ang gusto, Panginoon, na siyang mangyari sa iglesia nito, O Lord God. Hayaan mo, Lord God, na kami po, as a member, Panginoon, hayaan mo, Lord, na teach us to be supportive, O Lord God, financially, O Lord God. Support our church, Panginoon, upang magkaroon ng katagumpayan ang lahat ng plano ng iglesia nito, O Lord God. Hayaan mo, Lord God, na kami as a member, O Lord God, kami po as a church, O Lord God, turuan po kami maging matapat sa pagbibigay, Panginoon, ng aming kakayanan, O Lord God, ng aming lahat ng binigay mo sa amin. Ibalik lamang namin sa iyo ang nararapat, O Lord God. Wala na pong iba, O Lord. Ito'y para sa kalwalhatian mo, para sa katagumpayan ng iyong mga plano para sa COG Bacoor, Panginoon. Ikaw lamang po ang aming itataas. Pangalan mo lang po, O Jesus, O Yahweh, ang siya namin itataas at malubuhan sa lahat ng gagawin ng iglesyang ito na COG Bacoor. Salamat po, aming Ama. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na si Yeshua na aming tagapagligtas. Amen.
our God, every knee will bow down. And what could separate us from this amazing love? What could say it's greater than our God? Every knee will bow down. Yes, every knee will bow down. Yes, every knee will bow down. Oh, every knee will bow down. Praise the Lord. Let us pray for the family. First, basahin ko lang po yung Lamentation 3, verse 22 to 23. Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, Ama sa langit, maraming salamat nga po sa paglikha sa amin at sa walang hanggang pagmamahal niyo po sa iyong mga anak. Salamat po sa iyong salita upang kami ay turuan, sapagkat ito ay tunay na nagbibigay ng kalakasan at pag-asa sa amin. Salamat po, Lord, sa pamilya na ipinagkaloob mo po sa bawat isa. Ito po ay kinikilala namin na isang malaking pagpapala para sa amin. Maraming salamat po sa mga provision at protection. Salamat po, Ama, sa patuloy na pag-sustain mo ng aming mga pangangailangan araw-araw. Ama, dalangin po namin na pagpalain mo nga po ang mga haligi ng tahanan upang patuloy nilang mapamahalaan ng maayos ang kanyang buong sambahayan. Salamat din po, Lord, sa mga hanap buhay na pinagkaloob mo sa kanila. Bigyan mo nga po sila ng lakas at karunungan. Pakaingatan mo po at palaging gabayan sa araw-araw ng kanilang buhay. Tulungan mo po sila, Lord, sa kanilang mga plano at mga desisyon sa buhay. At bilang mga magulang, dalangin po namin na maging isang mabuting ama at mabuting ina kami ng tahanan, na mayroong takot sa iyo at sumusunod sa iyong kalooban. Habang kami po, Lord, ay nagkakaedad, ay tulungan mo kami at panatilihin niyo po na malakas at malusog ang aming katawan. Tulungan mo po kami sa paggabay at pagpapalaki sa aming mga anak. Naway magabayan namin sila ng tama na may pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Tulungan niyo po kami na magtiwala sa iyong kapangyarihan kapag kami ay umaharap sa mga iba't ibang suliranin at huwag kaming mananangan sa sarili naming karunungan. Ama, patuloy niyo pong pagpalain ang aming mga anak. Pagkalooban niyo po sila ng pusong, madaling turuan at sumusunod. Sabi mo nga po sa iyong salita sa Colossians 3 verse 20, mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon. Tulungan niyo po sila na maging masunurin, may paggalang at malasakit sa kanilang mga magulang. Dalangin namin, Lord, na mamuhay sila ng may karunungan. Gamitin nawa nila ng lubusan ang kanilang buhay sa mabuti sa lahat ng pagkakataon. Magkaroon sila ng tunay na pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kanilang kapwa. At dalangin din po namin, Lord, na patuloy mo pong ipagkaloob sa bawat pamilya ang pag-ibig, pag-uunawaan at kapayapaan. Katagpuin mo po ang lahat ng pangangailangan. Tulungan niyo po na malampasan at mapagtagumpayan ang anumang pagsubok na aming nararanasan. Alam namin, Panginoon, na hindi niyo po kami pababayaan, sapagkat ang iyong tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Buklurin mo nga po kami ng pagmamahal at ikaw po ang maghari sa aming mga buhay. Maging sentro nawa ng bawat pamilya, Lord, ang iyong presensya. Ipaalala mo po sa amin, ang buhay namin ay maikli lang na panahon. Kaya tulungan niyo po kami na mamuhay sa bawat araw ng may karunungan at layunin. Mamuhay kami ng matuwid, banal, may matibay na pananampalataya, mapagmahal, mapagtiis at matulungin sa kapwa, upang tunay kaming makapagbigay kapurihan at kaluwalhatian sa iyong pangalan.
Hipuin mo nga din, Ama, ang aming mga kamag-anak, kaibigan, kakilala na may karamdaman, na may mga dinadalang suliranin, nanghihina, nag-aalala, nakakaranas ng pangamba at takot. Lord, kayo po ang magkaloob ng kapanatagan sa kanilang mga puso at haplusin mo nga po sila ng iyong mapagpagaling na kamay. Pagkalooban mo po ng kapayapaan at kaginhawaan. At dalangin din po namin ang aming mga namumuno sa aming community. Lord, pagkalooban mo sila ng karunungang nagmumula sa iyo. Bigyan niyo po sila ng katapatan, ng integridad, pagkatakot sa Diyos, at hipuin mo ang kanilang mga puso. Naway makita sa kanila na ikaw ay Diyos na dapat katakutan, at gabayan mo po at tulungan na gumawa sila ng mga desisyon na nagpaparangal sa inyo at nagpapabuti sa mga tao. Ilagay mo po sa kanilang puso na ikaw ang Diyos na may kontrol sa lahat ng bagay at may kakayahang tumulong sa amin sa lahat ng oras. Sapagkat batid mo, Lord, kung ano ang makakabuti sa amin. Dahil ang biyaya mo, Panginoon, sa amin ay sapat at hindi kailanman nagkukulang. Maraming salamat po, aming Diyos, sa iyong kabutihan at katapatan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Yeshua. Amen. The way to say that I love you. Everything may change, the world may pass away, I still love you. With every song we sing, every prayer we pray, we build you a throne made from the sound of praise. Sing. Jesus, we lift you up. So every eye can see your face, your power and grace. Behold you as you really are. Brighter than all the stars of heaven. Our worship is for you alone. We build you this throne of praise. You alone deserve, oh Lord, deserve the praise of all the earth, and we worship you. The sacrifice you died, now we're glorified, and we worship you. Every song we sing, every prayer we pray, we'll build you a throne made from the sound of praise.
Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Let's humbly pray for our tithes and offering. Our Almighty God, our Heavenly Father, our Yahweh, our hearts are grateful, O Lord, knowing that we have a God who provides, a God who is faithful to this church. And you know, Lord God, our blessings, it overflows, O Lord. And we thank you for all those blessings, Panginoon. Please accept our offering as our act of worship and obedience to your word. And we give this willingly, O Lord, and not reluctantly, with a cheerful heart. And may this offering be used accordingly for the operations of the church and for bringing people closer to your kingdom. May we glorify your name through this offering, and may this be a sweet aroma to you, O Lord. And please provide wisdom to those who will handle this offering. Keep them safe, O Lord, and shield them with your protection. Truly, Lord, we are blessed, and there is nothing that we can do without your presence. You showed this when you were here, O Lord God, how to be a giver, O Lord God. And we give back all the glory, O Lord God, and all the praises, all the teachings that you have showed us, O Lord. We thank you in Yeshua's name, and we all pray, Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako lamang po ay mag-a-announce. Inaanyahan ko po ang lahat ng kabataan na dumalo mamaya para po sa YYA Fellowship pagkatapos ng service. Gaganapin po ito sa baba mamaya mula 12 p.m. hanggang 3 p.m. lamang. Magkakaroon po tayo ng masayang salo-salo, fellowship at pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito rin po ay magandang pagkakataon para magkakilala, magkwentuhan, at lumago sa pananampalataya. Sabay-sabay po tayong mananghalian sa baba, kaya wag po muna tayong uuwi. Yun lang po. Thank you. Thank you, Brother Robert. So, narinig niyo po, no? Masayang salo-salo, hindi masarap.
For sure, masarap yon at masaya ang magiging salo-salo. Okay, so nais po nating i-welcome si Natibay. Pwede po bang tumayo para makilala namin? Yan, welcome po at salamat sa inyong pagdalo. Ganun din po, nais nating i-welcome si Jessica Goko. Pakitayo po. Salamat po sa inyong pagdalo at welcome sa COG Bacoor. Makakaupo na po kayo at maraming salamat. Bago po tayo magsimula sa ating tatalakay sa umagang ito na sa Leviticus chapter 14, sandali po muna tayong manalangin. Ama naming Diyos, aming Panginoon, lumalapit po kami sa iyo sa oras na ito upang minsan pa humingi ng iyong gabay at ng kaliwanagan sa pag-aaral namin ng iyong mga salita. Tulungan mo po ako, ang iyong lingkod na tagapaghatid at tagapagpaliwanag, na ito ay aking ma-deliver ng maayos at naiintindihan ng lahat. Tulungan mo rin po ang aking mga kapatiran na ito ay ma-internalize nila at maunawaan po ng lubusan. Salamat aming Ama sa napakagandang linggo na ibinukas mo sa amin. Salamat po sa pribilehiyo na kami ay makadalo sa panambahang ito. Sa iyo po ang papuri, sa iyo ang pagsamba at pagdakila. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Yeshua. Amen. Amen. So, Leviticus chapter 14 na po tayo. At ito ay pinamagatan nating purification and restoration. Ang Leviticus 14 po ay i-describe dito yung purification process para po dun sa isang Metzora. Kung natatandaan niyo po, last Sunday, ito yung tinalakay natin. Na ang karaniwan po, ang alam ng marami, ito yung mga may sakit na ketong. But in reality po, hindi leprosy. Ito po ay isang uri ng skin disease na lumalabas po dun sa tao noong sa kanilang kapanahunan kapag ang isang tao ay nakagawa ng kasalanang kinamumuhian ng Diyos. At kung ano man po yung kasalanan na yon, ay hindi po talaga maliwanag na sinabi sa Biblia kung ano yung kasalanan. Bagamat may mga pag-aaral at obserbasyon na kanilang isinagawa at meron silang na-identify na 7 uri ng kasalanan na pag nagawa ng tao, ang uri ng skin disease na ito ay lumalabas sa kanya, nagmamanifest ito. At ang isa po doon sa mga na-identify nila, although again wala po ito sa Biblia, this is just based on study and based on observation. At ang isa po sa mga pangunahin sa 7 kasalanang nagagawa ng tao ay ang chismis. Yung pagsasabi ng hindi totoo sa kanyang kapwa. Or sometimes we call it slander. No? Kapag ito daw po ay nagawa ng tao, nagmamanifest ito sa kanyang skin. At kapag siya po ay infected ng skin disease na ito, ang tawag sa kanya ay Metzora. Kaya yun po yung ating tinalakay last Sunday sa chapter 14 ng Leviticus. Sa Leviticus chapter 13 ay dinitali doon kung paano ma-identify ng priest na yung tao ay may saraat. So, ang tawag po dun sa skin disease, pag ito ay nag-manifest ay saraat, at ang tawag po dun sa tao na may saraat ay Metzora. At ang tatalakayin po natin ngayon, paano yung purification process nila. Nung nakaraan po, ay tinalakay natin kung ano yung purification process na dinadaanan ng isang babaeng nanganak. Depende kung ano ang kanyang anak, lalaki or babae. Magkaiba yung purification process. Iba yung waiting time
No? Iba yung isolation time. And dito po sa Leviticus 13 ay in-identify doon kung paano malalaman ng priest na yung tao ay may saraat. Ang Leviticus 14 po ay nahati sa dalawang bahagi. Kung yung Leviticus 13 ay nahati sa 9 na bahagi, ang Leviticus 14 po ay dalawang bahagi. Ang unang bahagi po na ito ay mula verse 1 hanggang verse 32 na may kinalaman po sa isang tao na merong saraat. Merong skin disease. Ang ikalawang bahagi nito ay nasa verses 33 to 53, which hindi po natin matatalakay ngayon. Baka sakali magkaroon lang tayo ng overview. Pero hindi lang pala tao ang nagkakaroon ng saraat, ng skin disease. Ang tahanan pala o ang bahay ay pwede rin magkaroon ng saraat. At merong halos magkaparehas na proseso papaano maipupurify yung tahanan. So, yung tao at yung tahanan na kanilang tinitirhan. Tatalakayin po natin later yan. So, ang goal ng purification process na ito para sa isang infected ng saraat is to restore him to the community and most especially to restore his relationship with God. Basahin po muna natin yung verses 1 to 32 ng Leviticus chapter 14 at samahan niyo po ako sa pagbasa nito. Adonai said to Moshe, "This is to be the law concerning the person afflicted with saraat on the day of his purification. He is to be brought to the Kohen." Again, yung Kohen po is the Hebrew word for priest. So ito daw po yung panuntunan, ito yung batas na kanilang susundin para isakagawa yung purification process. Pero siyempre meron pong mga condition muna na dapat ma-meet ng isang Metzora bago siya mag-undergo ng purification process. At kapag siya ay mag-undergo ng purification process, ito yung mga susundin nilang batas. And the Kohen is to go outside the camp. Remember po yung Metzora, yung person infected with saraat, kapag ka-confirm talaga, siya ay hindi na pwedeng tumira inside the camp. Kahalubilo ang mamamayan. Siya ay titira na outside the camp, para na siyang outcast. Hindi na siya pwedeng pumasok doon sa community at makihalubilo. And worst of all, pag siya ay nandun na outside the camp, hindi na rin po siya allowed na pumunta sa templo, meaning to say, even yung relationship niya sa Diyos ay cut off na rin once he is outside the camp. So the priest is to go outside the camp and examine him there. If he sees that the saraat sores have been healed in the afflicted person, then the Kohen will order that the 2 living clean birds be taken for the one to be purified. 2 ibon, no? Along with cedar wood, scarlet yarn, and hyssop leaves. The Kohen is to order one of the birds slaughtered in a clay pot over running water. As for the live bird, he is to take it with the cedar wood, scarlet yarn, and hyssop, and dip them and the living bird in the blood of the bird slaughtered over running water. And sprinkle the person to be pure from the saraat.
Next, he is to set the live bird free in a purified, must wash his clothes, shave off all his hair, and bathe himself in water. And after that, he may enter, but he must leave. Verse 9, on the seventh day, all the hair of his head and his beard and eyebrows, he must shave off all his hair, and he is to wash his clothes and bathe his body in water, and he will be clean. Napakayos na. On the eighth day, he is to take 2 male lambs without defect, 1 female lamb in its first year without defect, and a half quarts of fine flour for a grain offering, mixed with olive oil, and 2/3 of a pint of olive oil. Purifying him is to place the person being purified with this entrance to the tent of meeting. The Kohen is to take one of the male lambs and offer it as a guilt offering with the 2/3 pint of olive oil, then wave them as a wave offering before Adonai. Verse 13, he is to slaughter the male lamb for slaughtering and burnt offerings. It belongs to the Kohen. Just like the sin offering, it is especially holy. The Kohen is to take some of the blood of the guilt offering and put it on the tip of the right ear of the person being purified, on the thumb of his right hand, and on the big toe of his right foot. Papahid yung pong blood at sa kanyang hinlalaki ng kanang kamay at doon sa hinlalaki ng kanang paa. Next, the Kohen is to take some of the 2/3 pint of olive oil and pour it into the palm of his own left hand. Dip his right in his left hand and sprinkle from the oil with his finger 7 times before Adonai. Then the Kohen is to put some of the remaining oil in his hand on the tip of the right ear of the person being purified, on the thumb of his right hand, on the big toe of his right foot, and on the blood of the guilt offering. Finally, the Kohen is to put the rest of the oil in his hand on the head of the person being purified, Adonai. Sin offering and make atonement for the person being purified because of his uncleanness. Afterwards, he is to slaughter the burnt offering. The Kohen is to offer the burnt offering and the grain offering on the altar. The Kohen will make atonement for him, and he will be clean. If he is poor, so that he cannot afford to do other, he will lamb as a to make atonement for him
of fine flour mixed with olive oil for a grain offering, 2/3 of a pint of olive oil, and 2 young pigeons. On the 8th day, he will bring them to the Kohen for his purification, to the entrance of the tent of meeting before Adonai. Offering the 2/3 of a pint as a wave offering before Adonai. He is to slaughter the lamb of the guilt offering, and the Kohen is to take some of the blood of the guilt offering and put it on the tip of the right ear of the person being purified, on the thumb of his right hand, and on the big. The Kohen is to take some of the olive oil and pour it into the palm of his own left hand, and sprinkle with his right hand some of the oil that is in his left hand 7 times before Adonai. The Kohen is to put some of the oil in his hand on the tip of the right ear of the person being purified, on the thumb of his right hand, on the big toe of his right foot, in the same place as the blood of the guilt offering. Finally, the Kohen is to put the rest of the oil in his hand to make atonement for him before Adonai. He is to offer one of the doves or young pigeons, such as last 2 verses, whatever his means suffice for, the one as a burnt offering, with the grain offering. Thus the Kohen will make atonement before being purified. Such is the law for the person who has sara'at sores, if he cannot afford the usual elements used for his purification. Nai-imagine niyo po ba yung prosesong dinadaanan ng isang tao na nagkaroon ng skin disease dahil sa kanyang kasalanang ginawa? Let's look at the context from Leviticus 30. A divine spiritual affliction, not merely a skin disease. So yung pagkakaroon ng sakit na yung sa balat ay hindi po ito biological. Ito ay spiritual. Sila po ay nagkasakit sa balat dahil sa kanilang kasalanan. Pero para maintindihan nyo na, para pong ganito. Meron kayong isang miyembro ng pamilya na alam nyong may kasalanang ginawa. Na kung susunod at yung pattern na yan, sa pangkasalukuyang panahon, gagawin natin. Yung na may kasalanan ginawa, na alam ninyo, sasamahan nyo siya sa pastor. At sasabihin nyo kung ano o paglabag sa salita ng Diyos. At kapag ito ay napatunayan ng pastor na siya ay nagkasala at siya ay lumabag sa salita ng Diyos,
ang pastor po ay magpapataw ng karampatang parusa. At ang gagawin po sa kanya, siya ay i-excommunicate. Po sa inyo. Atin dito, na miyembro na hindi nagkasala kahit kailan. Ito rin sa atin dito ang merong miyembro ng tahasang nagkasala sumalit ang salita ng Diyos. At sino sa atin dito ang nagkusang loob na dinala yung tao na yon, yung ating mahal sa buhay, yung ating kamag-anak, yung ating miyembro ng pamilya, para ilantad ang kasalanang ginawa niya. Tanong ko po sa inyo, mahirap ba yon o madaling gawin? Ano po ang ating pangkaraniwang gagawin? Hanggat maitatago natin yon, itatago natin yon. Hanggat maililihim natin yon, ililihim natin yon. Hindi natin gagawin yon, hindi natin voluntaryong dadalhin ang isang anak natin o asawa o magulang at iahayag sa publiko ang kasalanan kanyang ginawa. Now, sa kanila po, sa time nila, wala ho silang magagawa doon kasi magmamanifest ito, lalabas sa balat. Kaya dadalhin ho nila yung kamag-anak nila na yon doon sa priest. Alam niyo po kung bakit? Na i-overcome nila ang lahat ng kahihiyan. At isusurrender nila yung kamag-anak nila na yon doon sa priest. Para kasi yung priest ang hahatol kung siya ay merong saraat. At alam nila ang consequences nun. Kapag ka kinonfirm nung priest na saraat yun, alam nila ang consequences nun. Maaring ito ay humantong na yung tao ay maitapon outside the camp. At alam din nila na yung karamdaman na yon ay walang lunas. Diyos lang ang magbibigay ng lunas doon. Walang pwedeng gamot na inumin, walang pwedeng ointment na ipahid, wala kahit ano. Dahil yun po ay hindi biological. Yun po ay spiritual disease. Yun po ay punishment ng Diyos sa taong gumawa ng kasalanan. Pero bakit nga ba nila pangangahasan na ito ay ibulgar sa publiko, ipaalam sa lahat ng tao? Sapagkat ang priority po nila ay ang relationship nila sa Diyos. Now, tandaan natin, ang saraat ay hindi lamang doon sa individual na tao, meron pa pong saraat sa tahanan na ia-address. And so, hindi po madali ito. At hindi rin madali para sa priest na ideklara na saraat yun. Kailangan yun talagang nakabase doon sa sinabi ng Diyos na description. Hindi siya pwedeng magkamali. Kasi po, mangangahulugan yun na kung siya ay padre de pamilya at siya ay breadwinner ng family, mawawalan po ng tagahanap buhay yung pamilya. Kung siya naman ay nanay, iiwanan niya ang lahat ng kanyang anak. At walang katiyakan yun kung kailan siya pagagalingin ng Diyos at kailan siya makakabalik sa pamilya. Maaaring makabalik, maaaring hindi na rin. At hindi po madaling mabuhay doon outside the camp. Wala ka ng, hindi ka na pwedeng makahalubilo sa mamamayan. Hindi mo na pwedeng makahalubilo ang pamilya mo. At hindi ka rin pwedeng dalawin.
So gaano kahirap po yan para sa isang tao na nakagawa ng kasalanan na pinarusahan ng Diyos at hindi makakaila dahil lalabas ito sa balat. Kaya ito po ay isang divine spiritual affliction, a form of punishment for the sin committed by an individual. And take note, hindi lang po yung individual na yun na nagsasuffer. The entire family will suffer. Hindi lang siya. And even the entire community. So mabigat po yung kalagayan nilang ito. Kaya po yung diagnosis was by a priest, not a doctor. Kasi kung biological disease ito, doktor ang kailangan mo. Pero dahil spiritual disease ito, punishment ng Diyos ito, then ang magda-diagnose nito ay yung priest, yung spiritual leader nila. Pero may pamantayan po yung priest para niya maideklara na ito ay saraat. At ito yung nakadetalye doon sa Leviticus chapter 13. Now, the afflicted person is called a Metzora and considered ritually unclean, or in Hebrew, it's tamid. Now, since siya ay considered spiritually unclean, then he is totally separated from the community, from his family, and from his God. Gaano kabigat na makagawa ng kasalanan noon? Ngayon po, kasi hindi lumalabas sa balat natin or in other forms, kaya naitatago natin. At hindi natin hahayaan na mabulgar ito in public. And sometimes, gina-justify pa natin bakit nagawa yung kasalanan. But, I don't know kung meron pong maglalakas loob sa atin na, kunyari lang po, as an example, nakakumit ng pangangalunya yung asawa mo. At alam mo, dadalhin mo ba siya kay pastor? Pastor, yung asawa ko po ay nagkasala, meron po siyang kabit. Yung babae ang nakagawa ng kasalanan na yun. Maari siguro kung yung lalaki ang nakagawa, baka naibulgar yun sa pastor nila. Pero kung yung babae nakakumit ng adultery, ang loob yung lalaki para pumunta at sabihin, pastor po. At sa tingin nyo, may lakas ng loob yung pastor naman at sabihin, mula ngayon, sister, excommunicated ka na. Wala kang pwedeng kausaping church member, hindi ka pwedeng dumalo sa panambahan, at i-isolate kita. Hindi ka na pwedeng tumira sa tahanan nyo. Pwede ba yun? Yan po yung sitwasyon nila. Ganyan yung kondisyon nila. At ngayon, tingnan natin kung paano siya makakabalik sa community, paano siya makakabalik sa pamilya, paano siya makababalik sa Diyos. Ito yung process, Leviticus 14. At tingnan natin kung gaano ka-tedious. Nabasa na ho natin eh. Ano yung requirements bago siya makabalik. So anong pinoprove po nito? Isang bagay lang po. Tandaan natin ang Leviticus, ang main theme ng aklat na ito is about God's holiness. Kaya sabi niya doon sa mga Israelita, be ye holy. Ang reason, for I am holy. Meaning, hindi ko ito tolerate ang anumang unholiness.
Hindi ko ito tolerate ang anuman uncleanness. Now, brothers and sisters, the process might be different, but the principle remains the same. If God will not tolerate unholiness or uncleanness or sinfulness in the time of the Israelites, He will still not tolerate sinfulness and unholiness even at the present day. The same holiness. Hindi nagbabago ang standard ng Diyos pagdating sa holiness. Kaya kung merong karampatang kaparusahan ang kasalanan kanilang ginawa noon, ay ganun din na may karampatang kaparusahan ang anumang kasalanan gagawin natin ngayon. Ilihim natin o ating ilantad. Now, ano ang first step dito po sa purification process? Unang-una po, yung priest, lalabas siya, pupunta outside the camp para inspeksyonin yung pong Metzora, yung taong infected na skin disease. Paano niya po malalaman? Well, yung tao po, habang nandun siya for an indefinite number of days or months or years, unti-unti po yun na makikita niya, ma-observe niya na nagbabago yung kanyang balat. Unti-unti siyang gumagaling. Siya mismo sa sarili niya. It could be, habang nandun siya in isolation outside the camp. By the way, once you are outside the camp, you are already considered dead. The moment na nandun ka, you are already dead. In the eyes of God and in the eyes of men. Kaya ang tanging pag-asa mo lang talaga ay ang Diyos. Ganun din po sa panahon natin ngayon. Ang tanging pag-asa lang natin sa ating kasalanan na ito'y mapagaling o mapatawad ay walang iba kundi ang Diyos. And so kapag napapansin, maaring sa panahon niya doon siya natutong manalangin, humingi ng tawad, magsisi ng lubos sa kanyang pagkakasala, or it could be sa kanyang worst condition ay lalo siyang magalit sa Diyos. Dahil may mga tao pong ganyan, na habang dumadanas ng kahirapan, imbis na magpakumbaba sa harapan ng Diyos, minumura pa ang Diyos. Bakit siya nagkaganon? Ba't sa dinami namin ng tao, ako ang nagkaganito? Imbis na humingi ng tawad at magpakumbaba sa harapan ng Diyos, sukdulang murahin niya pa ang Diyos sa kanyang dinaranas na ang may kagagawan naman ay walang iba kundi siya. Pero may mga tao din naman po na dahil doon sa kanilang dinanas na mga kahirapan na yon ay they came to realize that they have sinned against God and that they need to repent and ask for forgiveness. Kaya buong puso na magpapakumbaba sa Diyos at hihingi ng tawad. And I believe ito po yung pinapagaling ng Diyos. At unti-unti magkakaroon ng paggaling ang kanyang balat at pag nakikita niya na itong progress na ito, magre-request na siya patawag yung priest to inspect. Hindi ho siya ang magsasabi. Hindi ho siya yung magsasabi, magaling na ako, pwede na akong pumasok sa camp. Hindi ko. Yung priest pupunta at i-inspectionin siya. That's the first step. Now, the priest only verifies, but he does not heal. Kaya wala ho kayo makikita dyan na pinag-pray ng priest yung healing niya. Wala ko kayo makikita dyan na yung priest may daladalang ointment para ipahid sa balat niya. Wala ko, dahil spiritual disease ito. Kaya kahit na ano pang inumin mo at ipahid mo dyan, hindi gagaling yan hanggat hindi ang Diyos ang nagpapagaling. Dahil hindi biological yung disease. Ito po ay spiritual. So kaya yung priest pupunta lang just to verify, totoo ba sinasabi nitong taong ito?
At ang standard ng priest ay yun din pong ibinigay na standard ng Diyos sa kanya. Ito ang pamantayan mo para masabi mo na siya ay magaling na. Kasi pwede pong yung priest kamag-anak eh. Di ba? Eh baka mauwi sa corruption. Palusutan mo na, pwede na ako. Ano ba naman yan? Konti na lang eh. Di ba? So hindi po, merong standard yung priest. Ito ang susundin. At kapag siya ay pumasok dun sa standard na yon, dun pa lang i-declare ng priest na siya ay healed na. No? Because healing is from Jehovah. So the priest begins the ritual if healing is evident. So upon inspection, upon verification, nakita niyang healed na yung tao, doon pa lang po magsisimula yung purification process. Ano yung purification na dadaanan nila? Nabasa ho natin, may nire-required na 2 ibon. At yung ibon na requirement po dito ay mga clean animals, hindi po yung wild, hindi po yung unclean. Pero yung 2 ibon na ito na requirement ay hindi po sila mga domesticated birds. Kaya hindi po pwede dyan yung kalapate. Yaan po, pangkaraniwan ang ginagamit nila ay mga sparrows. Isipin nyo. Nandun ka outside the camp. Matagal na panahon, nagdusa ka ng mustodon. Sa umpisa ng purification process, pagpuprodusin ka pa ng ibon. Manghuhuli ka ng ibon. Uutusan mo yung kamag-anak mo, ihuli nyo ako ng ibon kasi hindi yung domesticated birds yan. Although clean birds, yung mga sparrow, kuha kayo ng 2, huli nyo ako. No? Kaya 2 clean birds, hindi lamang po yun, magdada ka rin ng cedar wood. At magdadala ka ng scarlet yarn, at magdadala ka ng hyssop, at magdadala ka ng living water. Ano po yung hyssop? Yung hyssop po isang uri ng halaman yan eh, na siya ay mabango ang amoy, pero mapait ang lasa. And kailangan living water. Hindi po pwede yung tubig sa tapayan. Hindi pwede yung tubig sa pitchel. Hindi pwede yung tubig sa balon. Kailangan living water. In Hebrew, yan po ay mayin kayim. Living water. Mga kapatid, pag tinignan niyo po ito, ang lahat ng requirements na yan ay umuugnay sa ating Messiah. At kung maraming tao po ang nagsasabi na ang pagiging born again ay sa New Testament nagsimula, sila po ay nagkakamali. Dahil ang taong merong saraat at pinagaling ng Diyos at siya'y nakabalik sa camp, ang turing po sa kanya ay born again. Bakit po? Dahil outside the camp, ang turing sa kanya ay dead in sin. Kaya kapag siya ay nakapasok ulit sa camp, merong life. Because outside the camp ay death, inside the camp ay life. Okay? So kaya po, ang lahat ng yan ay sumasalamin at naglalarawan sa pagdating ng ating Messiah. Ang requirement na living water, Jesus Christ once said, I am the source of the living water. Hindi po sinabi ni Jesus Christ na siya ay living water. Ang sabi niya, ako ang source of living water. Bakit to? Kasi ang living water nung time nila, pwede pong matuyuan. Kasi yan yung tubig sa ilog na dumadaloy. Kasi pag living, dapat gumagalaw, may continuous flow, hindi pwede naka-stuck. Yung tubig sa balon, naka-stuck yun eh. Yung tubig sa tapayan, naka-stuck yun eh. Yung tubig sa pitchel, naka-stuck yun eh. Pero yung pong tubig sa
ilog, dumadalo yon, living water yan. Yung tubig na galing po sa waterfalls, yan ay living water. So si Jesus Christ, ang sabi niya, siya ang source of living water. Which means, kapag ikaw ay source, hindi ka matutuyuan. Kaya ang nire-require ho sa kanila, para sa kanya, ay living water. Outside the camp pa siya, ha? Wala pa ho siya sa loob. Iyan yung requirement. So, yung isang ibon ay papatayin, no? Gigilitan ho ng leeg yan, para makuha yung kanyang blood. And the other, na ibon, dalawang ibon eh. Yung isang ibon po na buhay, ay itutubog siya doon sa dugo ng ibong pinatay na inihalo doon po sa living water. Kaya yung dugo nung pinatay na ibon at saka yung living water, pagsasaluhin po yon, at kapag napagsalo na siya, yung pong ibon na pinatay, na buhay, ay ilulubog siya doon. Okay? Ilulubog siya doon. And then pagkalubog po, i-release siya. Palili pa rin ulit yung ibon na yon, yung buhay. Natural, yung patay, hindi nalilipad yon. Yung buhay, palili pa rin. Na sumisimbolo po ito, na yung kanyang kasalanang nagawa, ay tangay-tangay na nung ibon, papalayo at hindi na babalik. Kaya hindi po pwede ang kalapati. Kasi ang kalapati ay may homing instinct na pag pinakawalan mo, babalik ulit yan kung saan siya nakatira. Kaya ang pinipili nila ay yung sparrow. Kasi yung sparrow, pag pinakawalan mo, hindi na babalik yan. Na sumisimbolo na yung kanyang kasalanang nagawa, kaya nagkaroon siya ng saraat, ay tangay-tangay na nung ibon at hindi na babalik sa kanya. At ang requirement, blood and living water. At ang ginagamit po, wiwisikan kasi siya, nung blood and water mix, yung hyssop. At nakalagay siya dun sa bowl na cedar wood. So, yung pong priest, wiwisikan siya ng 7 beses bilang pagsisimula ng kanilang cleansing process. So, ididip niya yung kanyang hyssop doon sa blood with mixed water. Tapos ito yung 7 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hindi pwedeng 6 and a half. Eksaktong 7 yon, the number of God. Now, ito pong seremonyang ito ay merong pong parallel ito na ginagawa outside the camp. At yan po yung tinatawag nating red heifer. Ano po ba yung red heifer? Kung narinig nyo na ito. Ito po yung inaalagaan nilang baka na siya ay red-brown. At ito pong red heifer na ito ay kailangan perfect na perfect yon. Hindi pwedeng kahit isang balahibo lang ay iba kulay. Kailangan perfect na perfect yon. Ini-inspection po yon. At ang gumaganap nito ay ang high priest outside the camp. So, yung red heifer, kapag ka nakatay at naging abo na siya, yung abo po nito ay inimimix sa tubig, tapos yung mix ashes of the red heifer at saka yung water, no? Ito po naman yung ipinapahid ng high priest doon sa mga tao na unclean dahil nakahawak sila ng patay na tao or patay na hayop. Dahil hindi sila pwedeng mag-participate doon po sa sacrifices doon sa temple. So may similarities yan. By the way, ito pong proseso na ito sa isang nagkaroon ng saraat na tao, ay yan po yung proseso, kung natatandaan nyo sa Leviticus chapter 8, kung paano ino-ordain ng isang priest. The same, halos similar yan. Ganyan po ang ginagawa. Kaya very significant po ito. Now, that's the first level.
Pagkatapos, hindi pa ho siya malinis na malinis diyan. Dadaan siya sa washing. Huhugasan pa siya ng tubig. Papaliguan siya. And then pagkatapos, isi-shave ang lahat ng hair sa ulo, balbas, bigote, patilya, lahat po yan. Lahat yan ay tatanggalin sa kanya. Pati kilay, by the way. Kaya imagine ninyo, walang buhok, walang kilay, walang bigote, walang balbas, walang patilya. Nakakita na ho ba kayo ng ganyan na tao? Alam niyo po ang itsura, subukan niyo, tanggalin niyo yung kilay niyo. Kaya yung mga babae, pag wala ng kilay, di ba? Panay ang lagay ng fake na kilay eh. Kasi bakit? Kasi pag nawala po yung kilay, nagmumukha tayong unggoy. Di ba? Alisan ka pa ng buhok, alisan ka ng bigote, alisan ka ng balbas. Yan po ang itsura. And then, papaliguan ka. Now, pag natapos ho yun, meron ka pang 7-day waiting period. Hindi pa po tapos. No? Nandun ka pa rin sa proseso niya. Pagdating ng ika-8 araw, then full sacrificial rites begin. Kaya kapag ka ikaw ay nahugasan na, naahitan na, napaliguan ka na, pwede ka nang pumasok sa loob ng camp. Pero hindi ka pa pwedeng pumunta sa tahanan mo. Hindi ka pa pwedeng dumikit sa templo o sa tabernakulo. Nandun ka pa rin sa isolation camp. Ika nga. Naka-isolate ka pa rin for 7 days. Pag natapos po yung 7-day na isolation, on the 8th day, doon na magsisimula yung pong ritual nila. So, makikita natin dito na i-restore na yung level mo para maalaw ka na mag-join sa society. After 7 days of isolation inside the camp, then you are now allowed to associate yourselves, to mingle yourselves with the population, with the community. And then, ano po yung gagawin dyan? Magsisimula na yung sacrifices on the 8th day. Bakit po 8th day? Natatandaan nyo yung bata, nung tinalakay natin, na pag nanganak siya ng batang lalaki, di ba? On the 8th day, tutuliin. Bakit to? Kasi yung pagtuli, on the 8th day, yung po'y nangangahulugan na yung bata ay integrated na siya doon sa community. Kasi, dito po ay dahil doon sa covenant ng Diyos kay Abraham, Isaac, and Jacob. Lalo na kay Abraham. No? And then, pagdating ng ika-8th day, tutuliin yung bata para masabi po na siya ay kabilang na sa covenant people of God. Simula na ng kanyang buhay. Ganon din po ito. On the 8th day, no? On the 8th day, doon na magsisimula po yung ritual nila. And, diyan po mag-i-start yung mga offerings. Ang unang-una pong ginagawa ng priest, habang yung tao ay hindi pa po siya pwedeng pumunta dun sa courtyard. Yung tao po ay nasa labas pa. By the way, hindi po nasa labas lang ng courtyard. Nasa labas siya ng perimeter ng courtyard. Kumbaga po, parang ganito. Ito yung sanctuary. No? Ang gate ng courtyard natin ay yung main gate natin. Ang gate ng perimeter ay yung nasa Molino Road. So, kumbaga po, nandun siya sa Molino Road. Hindi pa siya pwedeng pumunta dito sa loob at tumayo dyan sa gate natin. Lalong hindi siya pwedeng pumasok dito sa building. Parang ganun ho yan. No, imagine niyo kung gagawin natin dito yan. Di ba? Bago ka makasimba, doon ka muna sa Molino Road. Habang yung priest, nandoon siya at ginagawa niya itong asyam. Ito yung asyam na tinatawag na reparation offering. At ito po yung nagwe-wave siya ng lamb above his shoulder. Wine-wave niya ito left and right, up and down. Up and down. Sipin nyo hirap ng priest din. At gano'ng kadami ito?
Kaya libo po yung naglilingkod sa templo eh. And then pagkatapos sisimulan na yung ola. Alam niyo yung ola, di ba? The burnt offering. Okay? And then parallel with the ola is the minka, the grain offering. Oh, nawala. Oh, bumalik. Yan. And then tapos yung pong hataa. No? Which is the purification offering. Now, yung oil and blood will be applied to ear, thumb, and toe. Kasi meron pong oil, may olive oil, at merong blood ng animals na sinacrifice. Ipapahid ho yan doon sa tuktok ng kaliwang tenga. Dito po, ikupahid sa tenga yan, sa kanyang hinlalaki, sa kanang kamay, at saka sa toe. Bakit po ganun? Ano ibig sabihin nun? Dahil, ang ibig sabihin po yon, nililinis siya from head to toe. Kaya minsan, dinadalangin natin, Lord, linisin mo po siya mula ulo hanggang talampakan. Yan po ang pinanggagalingan yan. From the crown of his head to the sole of his feet. Diba? Yun yung mga prayer natin eh. Yan po yun. Mula ulo hanggang talampakan. Kaya po ginagawa yon. Now, ito po ay pattern after the priestly consecration. So, i-consecrate siya. Ipapanumbalikin siya upang siya ay muling makapellowship ng Diyos. Now, restoration complete when Metzora can participate in temple rituals. Tandaan nyo, yung pong mga offerings na yon, asyam, hataat, ola, minka, yung priest ang gumagawa niyan. Hindi siya. Kasi considered na siya ay hindi pa totally clean. Now, pag nagawa na po ng priest ito, that is the only time that he will be allowed to enter the courtyard. Diyan sa parking. Pwede na siyang pumunta diyan. Dahil nandun yung brazen altar at magpa-participate na siya doon sa hataat, sa minka, sa ola. Maghahandog na siya. Kaya po, dahil matagal siyang nandun outside the camp, hindi siya nakapaghanap buhay ng matagal, wala siyang pambili ng lamb. Kaya may provision po for the poor. Kaya pwedeng andalin niya doon po sa, doon sa temple na, yung pong ibon. Diyan na pinapayagan yung kalapati. And then, even the poor must follow prescribed steps. So, ibig sabihin, hindi ito usapan ng mayaman o mahirap. Usapan ito na kailangan mayaman ka man o mahirap, susunod ka sa kung ano ang patakaran ng Diyos. And of course, it emphasizes that restoration is valuable and costly. Now mga kapatid, sabi ng mga magtatapos po ako dito, dahil oras na. Ang sabi po ng mga Hudyo, ang ating daw pong pagiging Kristiyano ay napaka-cheap. Kasi, nag-altar call, nag-forward ka lang, nag-pray ka, malinis ka na. Pwede ka nang humarap sa Diyos at pwede ka nang tumawag sa Kanya. Nag-pray ka lang. Wala kang ginawa. Wala, kahit ano, hindi ho ba? Kaya nga po, para sa mga Hudyo, ang Torah rituals is costly in time, resources, and sacrifice. So nakita niyo po ba yung proseso? Hanggang bago siya pwedeng sumamba sa Diyos. Dahil considered na siya from unclean to clean
to holy. And that's the only time na pwede siyang sumamba sa Diyos, when He is holy. Not just clean, but holy. Kaya sabi ng mga Hudyo, kayong mga born again, nag-forward ka lang sa altar call, umiyak-iyak ka ng konti. Tapos paglabas mo, pwede ka nang humarap sa kabanal-banalang Diyos. Napaka-cheap ng salvation ninyo. Samantalang kami, dadaan kami dun sa ganoong proseso bago kami makasamba sa Diyos. Mga kapatid, no? Para po sa atin, ano ang cost para sa atin? It's a total surrender. Sa total surrender, ano ang naging cost sa Diyos? Everything. Now, bakit po nangyari, mga kapatid? Hindi ako sang-ayon na mura yung pagkakaligtas natin. Bakit to? Sapagkat yung pong prosesong dinaanan nila na yon, mula po doon sa outside the camp na sila ay considered dead in sin. At dumaan doon po sa lahat ng proseso na yon hanggang makarating doon sa brazen altar at makapag-offer sa Diyos at makasamba. Ang lahat ng yon ginampanan ng Panginoong Hesukristo. Kaya hindi po mura, mas mahal kung tutuusin dahil anak ng Diyos ang nagsakripisyo. Kaya siya ay yung kanyang dugo mixed with water. Kaya sinabi niya yung kanyang dugo ay yun ang ipinanghugas ng ating kasalanan, yung ating pinagpatawad ng ating kasalanan, yung pong living water, yung pinanghugas sa atin, ginampanan lahat yun ng Panginoong Hesus. Kaya po yung simpleng pag-forward natin at paghingi ng tawad sa Diyos, pag-acknowledge na ako ay makasalanan, patawarin mo ako, kinikilala kita, Panginoon, sa lahat ng sakripisyong ginawa mo para sa akin. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng buhay. Mga kapatid, mas mahal yon kaysa dun sa prosesong dinaanan nila. Ang pagkakaiba lang, hindi tayo ang gumaganap. Sila yung gumaganap po sa bawat hakbang ng proseso na yon. Sila ang magpuproduce ng ibon, ng tupa, sila ang maggagasto sa lahat, yung oras, yung panahon, yung hirap ng katawan, sila lahat yon. Sa iyo, kapatid, at sa akin, si Jesus ang gumanap ng lahat ng iyon. Hallelujah. Kaya ikaw at ako, naging malaya, at ang ito po ang maganda. Sa kanila po, taon-taon nilang gagawin yon. Araw-araw nilang gagawin yung proseso ng pagsamba sa Diyos sa ganoong ritual. Dahil may posibilidad na from unclean to clean to holy, bumalik ka ulit sa unclean. Kailangang i-clean ka na naman para maging holy ka. Pero sa atin po, dahil kay Kristo Jesus, mga kapatid, wala nang possibility na bumalik ka pa sa pagiging unclean. Dahil pinakabanal ka na ng Panginoong Jesus dahil sa Kanya. Hindi mo kailangan dumaan dun sa tedious process na yon. Kaya sabi ko po sa inyo pag natapos natin tong Leviticus na ito, kung mahal nyo si Jesus, mas mamahalin nyo siya sa lahat ng kanyang ginawa. At lalong mas mamahalin nyo ang Diyos Ama dahil siya ang author ng lahat ng yan. Mga kapatid. Ngayon, may dahilan pa ba tayo para hindi maglingkod sa Kanya? May dahilan pa ba tayo para hindi sumamba sa Kanya? Think about that. Kaya masabi ko sa inyo, kung nandito lang yung mga taong nabuhay nun, sasabihin sa ating lahat, napakapalad nyo. Napakapalad nyo.
Tayo po tayong lahat at tayo ay aawit sa Panginoon bago tayo magsasara sa panalangin. Praise. Pwede po ba natin palakpakan muli ang ating Panginoon? Hallelujah. Muli natin pag-alay ng awit para sa Kanya. Thanksgiving for all that He's done for us. You, O Lord, deserve the praise of all the earth, and we worship you. The sacrifice you died, now great and glorified, and we worship you. With every song we sing, every prayer we pray, we'll build you a throne made from the sound of praise. Sing Jesus, Jesus, we lift you on our praises. So every eye can see your face, your power and grace. Behold you as you really are. You see brighter, brighter than, oh yes, all the stars of heaven. Our worship is for you alone. You build you this throne of praise. Lift up your hands, church, for the glory of God alone. Hallelujah. We praise you, Jesus. Sing Jesus. Jesus, we lift you all our praises. So every eye can see your face, your power and grace. Behold you as you really are. Brighter than all the stars of heaven. Our worship is for you alone. We live to this throne of Jesus. We live to all our praises. Oh yes we do. So every eye can see your face, your power and grace. Behold you as you really are. Brighter than all the stars of heaven. Our worship is for you alone. We build to this throne of praise. We build to this throne of praise. We build to this throne of praise. We worship you in this place, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po mag- Tayo po magsara sa panalangin.
O Diyos amang nasa langit. Tunay na napakabuti mo, Ama. Napakalaki ng puso mo, Panginoon, dahil ikaw mismo na Diyos na lumikha sa amin. Ang siya rin gumawa ng paraan, Panginoon, upang kami ay mapalapit sa iyo. Salamat, Panginoon, sa napakalaki mong puso. Salamat po sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat, Ama, dahil we do not need to go through those process kung ano pong pinagdaanan ng mga Israelites noong araw. Bagkus, Panginoon, ang lahat ng ito'y pinunuan na, ginanap na, ginawa na, kinumpleto na ng aming Panginoong Hesus. Salamat, Panginoong Hesus, dahil hindi ka tumanggi. Bagkus, ikaw po. Kahit alam mo ang hirap na pagdadaanan mo, Panginoon, ang ginanap mo pa rin po. Kinumpleto mo, Panginoon, ang kailangan para kami po ay matubos sa aming mga kasalanan. Ano nga po ba, Panginoon, ang magiging dahilan kung bakit hindi kami magsasamba o sasamba sa iyo? Kung ano ang dahilan kung bakit hindi namin isusuko ang aming mga buhay sa iyo? Isa na lang pong halangan tao na hindi susuko sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil ang simbahan na ito ay pinili mo, Panginoon. At wala po kaming dapat gawin kundi ikaw ay pasalamatan lamang. Sambahin, Panginoon, at sumunod sa iyong mga salita. Complete, Panginoon. Complete your power in us, Lord God. Mold us, Lord God. Cause us, Lord God, to live out, Panginoon, yung sinasabi mo na be Christ-like, Lord God. At lagi po namin tandaan, Panginoon, ng buhay namin ay maging life of worship, Panginoon, dahil ikaw lamang, Panginoon, ang tunay na Diyos, ang Diyos ng mga Diyos, ang Hari ng mga Hari, at dapat nasambahin hanggang sa huling hininga ng aming buhay. Purihin ka, Panginoon, be magnified, be glorified. In Yeshua's name we pray. Amen. Hallelujah. Thank you, Ate Raquel. And of course, sa inyo pong lahat, mga kapatid, pagpalain nawa po kayo ng ating Panginoon at ang kanyang kapayapaan ay sumain yung lahat. God bless you all. You are dismissed. God bless.